Patuloy po ang pagtanggal ng MMDA sa mga campaign poster na iniwan ng mga kandidato sa mga lansangan. Sa ngayong gabundok na po ang nabaklas nilang mga tinatawag na campaign paraphernalia. Panoorin niyo po itong pagtutok na ito ni Steve Dailisa. 4 na araw matapos ang eleksyon, halos tig-2 truck raw ng campaign paraphernalia ang nakukuha ng mga kaminero ng MMDA sa kahabaan ng Pasay, Maynila at Caloocan. Ang masakla pa dahil sa sobrang pagkakadikit ng mga poster, pati ang mga bagong pinturang pader na bakbak. Kaya di na nga naitago ng MMDA chairman ang pagkadismaya sa COMELEC. Simula pa lang daw kasi ng campaign period, kaliwat ka ng reklamo na kanilang inihain, kasabay ng mga ebidensyang magpapatunay sa paglabag sa pagdidikit ng mga campaign poster sa illegal na lugar. Pero hanggang ngayon, tila kulang raw sa aksyon ng COMELEC, kaya mga kandidato namimihasa. Pag meron kang disqualification case, kahit nakaupo ka na, pag ikay na-disqualified o nakumbi ka, natatanggal ka kasi election offense yan eh. So siguro, yung mga natalo, pwede ongkatin nila yan. Una nang sinabi ng COMELEC na asikasuhin nila ang mga reklamo pagkatapos ng eleksyon. Hindi na raw magugulat ang MMDA kung dodoble o titriple pa itong gabundok na binaklas nilang campaign paraphernalia, lalo pat major roads pa lamang yung kanilang nasusuyod. Wala pa yung secondary at tertiary roads. Pero para may sakatuparan yung kanilang paglilinis, kakailanganin daw nila ng mahigit 4 na milyong piso pambayad pa lamang sa trabahador sa loob ng isang buwan at humigit kumulang kalahating milyong piso pambili rin ng pintura para muling may saayos ang Metro Manila. Plano nga raw ni Inosentes na magpanukala ng batas na mag-oobliga sa mga kandidato sa susunod na eleksyon na linisin ang kanilang kalat 7 araw matapos ang eleksyon. Before election, hindi pa sila elected. Lumalabag na sila sa batas. Lalo na siguro kung ngayong elected na sila, baka lalong aabusuhin nila ng batas. Sa mga LGU na nagnanais humirap ng mga gamit panlinis sa MMDA, maaaring makipag-ugnayan sa kanilang numero 882-0861. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Kamustahin po natin ngayon ang provincial canvassing sa lalawigan ng Masbate. Nakatutok doon live si Joseph Morong sa pamagitan ng virtual screen. Joseph! Mel, halos maghapon nating hinintay itong resulta galing sa Balud, Masbate. Siya yung pinakahuling munisipalidad na nag-transmit ng boto. Nahihirapan daw kasi na makapag-transmit ito sa Provincial Board of Canvassers. 810, Nikabulin. Ang pinakahuling binilang ng COMELEC Masbate ay ang sa munisipalidad ng Kataingan, Dimasalang, Palanas at Placer. Sa pinagsama-samang bilang ng mga boto galing sa mga munisipyong ito, nanguna sa top 3 ang tandem ng Liberal Party. Nakakuha si LP Presidential Bet Senator Noynoy Aquino ng 27,795. Si NP Bet Senator Manny Villar naman ang pumangalawa na may 11,741. Pangatlo, si Puwersa ng Masang Pilipino, Bet Joseph Estrada, na may 7,998. Halos kalahati naman ang lamang ni Senador Mar Rojas na may 22,757. Kay dating Makati Mayor Jejomar Binay na may 12,079. Pangatlo, si Loren Legarda. Bandang alas 4 na ng hapon na makalusot ang pag-transmit ng resulta galing sa Balud matapos ang ilang beses na pagsubok gamit ang modem. Medyo nahirapan sa transmission. Nung una, ewan ko, modem yata, tapos biga na. Ipinoklaman namang 3rd District Representative si Scott Davis Lanete na nakakuha ng 64,769 votes laban sa pumapangalawang si Def Naga na may 53,879. Nanalong 2nd District Congressman si Antonio Co. Ipinoklamang bagong gobernador naman si Rosalina Lanete at Vice Governor niya si Vince Reville. Ayon sa COMELEC Masbate, maayos naman raw na naidaos ang eleksyon maliban na lamang sa problema sa CF cards na nakaantala sa bilangan sa 8 munisipyo. Pero nanawagan pa rin ng COMELEC Masbate sa AFP at PNP. I would also appeal to the AFP and the PNP to retain their forces here to prevent post-election violence. Mel, hawak natin ngayon yung provincial canvass report ng buong probinsya at dito ay makikita natin na nangunguna itong sa presidential race, itong si Noynoy Aquino na may 130,800 votes. Ikalawa itong si Joseph Estrada na may 62,056 votes. Pangatlo si Villar na may 49,726. Sumunod na sa kanila si Chodoro, Villanueva, Acosta, Gordon, Perlas, De Los Reyes at Madrigal. Sa vice presidential race, nanguna rito itong si Senador Mar Rojas na may 106,062 votes. Kasunod si Binay may 86,930. Si Legarda may 43,981 ay nasa pangatlong pwesto.
Sumunod na sa kanila si Manzano, Fernando, Yasay, Chipeco at Sonsa. Meron yung resulta ng buong probinsya ng Masbate ay na-transmit na sa National Board of Canvassers ayon sa COMELEC. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Mga kapuso, sumiklab na naman ang kaguluhan sa Thailand. Hindi bababa sa 2 patay.